Santo ng pagsusugal kinukuskus pa ang baraha. Kaya bang kuskusin yan? Kaya to. Baka magkamali ng kuskus. Kuskus pa ng kuskus. Lalabas na ang libag niyan. Sige na, malinaw na ang usapan. Isa pang laro tayo. Ito lang ang lalaruin ko sa'yo. Bawiin mo yan. Huwag nang matagal, buksan na ang baraha. Straight flush. Sa inyo ba, straight flush ang tawag dito? Idilat mo ang mga mata mo. Tingnan mo kung paano ka natalo. 4 na alas. Ay, grabe. Nanalo tayo. Panalo. Anong nangyayari? Daya to, nandadaya kayo. Anong pandaraya ang sinasabi mo? Mga tao mo naman lahat to. Tuparin mo ang pangako mo. Dahil madyugaw ang eksenang to. Iiwas muna ako, ha? Huwag, huwag, kuya, halika na. Kuya. Huwag. Kuya, nagmamakaawa ako sa'yo. Kahit ngayon lang, please. Alam ko na talagang nagkamali ako. Hindi ko na uulitin. Kuya. Pwede kitang pakawalan. Basta pirmahan mo ang kasunduang ito. Kuya. Laro lang naman to, eh. Sino ba namang kukuha talaga ng 3 mong daliri? Dahil, nakapirma na tayo sa kasunduan. Simula sa araw na to, ang utang natin. Burado na lahat. Tara na. Kuya, ingat kayo sa pag-alis. Anong nangyari? Binenta niyo ako, no? Huwag niyo lang akong hahayaang mahanap kayo. Kuya, hindi nila kinuha ang mga gintong buto. Magtutuos tayo pagbalik ko. Tiyan Yang, ang mga sangkap ng tableta, may 23 uri kaming nakita, pero may isa pang sangkap, na kahit anong gawin naming pagsusuri ay hindi namin matukoy. Bakit may isa pa? Sabi ng AI, ang sangkap na ito, sa listahan ng lahat ng kilalang bagay sa mundo, ay walang katulad, parang, hindi ito galing sa planetang Earth, ang pinakamahal na kagamitan sa buong mundo, hindi man lang masuri ang isang hamak na tableta, ha? Mukhang kailangan ko na talagang kumilos ng personal. Niloloko niyo ba ako? May kakaibang kapangyarihan talaga si kuya, no? Easy win ako. Uwian na ni Xiaohua. Maghugas ka na ng kamay. May paborito mong cheese dito. Hindi ako gutom. Ayoko nang kumain. Parang may kakaiba kay Xiaohua ngayon. Baka naman sumusobra na ang talino mo. Hindi na ma-digest ng utak mo.
Xiaohua, malungkot ka ba ngayong araw? Pwede mong sabihin kay ate ang lahat, tutulungan kang ayusin ni ate yan. Inaapi nila ako. Sinasabihan nila ako ng kung ano-ano. Sinong nang-aapi sa Xiaohua namin? Sinong kontrabida ang nang-api kay Xiaohua? Sabihin mo kay ate, pupuntahan sila ni ate. Hindi ko rin maipaliwanag ng maayos. Isinulat ko na ang lahat dito sa loob. Kayo na ang tumingin. Ikaw na walang nanay. Nagpapanggap ka pang mabuting estudyante. Ang batang walang ina, parang damong ligaw. Palitan mo na lang ang pangalan mo ng Zhang Xiaokao. Isa ka lang katatawanan. Zhang katatawanan. Hindi ako katatawanan. Ako, hindi ako katatawanan. Huwag ninyong apihin si Zhang Xiaohua. Inaapi ko nga, bakit? Anong magagawa mo? Isusumbong kita sa guro ngayon din. Huwag mong pulutin. Xiaohua, okay ka lang ba? Noong bata pa ako, naapi rin ako noon. Sabi nila mahirap lang kami. Ang mga suot ko ay pinaglumaan lang ni ate. Binigyan pa nila ako ng bansag. Tinawag akong Zhang Suqiyong. Noong panahong iyon, wala ring tumulong sa akin. Sabi ng mga matatanda, ang panahon daw ang maghihilom sa lahat. Pero kapag naaalala ko ang mga salitang iyon ngayon, masakit pa rin sa loob. Mukhang ang mawalan ng alaala ay hindi naman laging masama. Ikaw, comfort na ba to para sa akin? Biglang nagkaroon ng kuya sa bahay. Sobrang saya ko. Gustong-gusto ko siya. Sana mas maaga siyang dumating. Dahil, ang babaeng may kuya, hindi kailanman maapi. Ang bagay na ito, hayaan mong ako ang umayos nito. Sasamahan kitang mag-aral sa loob ng isang araw. Wala ka namang reklamo, di ba? Sana, samahan mo ako sa buong semestre. Ito ba yun? Ikaw siguro ang kuya ni Zhang Xiaohua. Oo, tama. Paanong nangyari yun, na magkakaroon siya ng ganito kalaking kuya? Peke yan, di ba? Zhang katatawanan. Hindi kaya ginamit mo ang baon mo, para kumuha ng aktor? Tunay ko siyang kuya. Ang pangalan niya ay Zhang Deswai. Akalain mo yun, hindi lang pala ikaw ang katatawanan sa pamilya nyo. Buong pamilya nyo ay isang malaking joke. Ang pamilya nyo ay isang koleksyon ng mga joke. Hoy, kayong mga batang lalaki, araw-araw nyo nalang binubuli ang isang batang babae. Masaya ba yan? Kuya. Kuya, hindi naman namin siya binubuli ah. Ano lang kami? Nagbibiruan lang kaming magkakaibigan. Oo nga. Magkaibigan kaya kami. Magkaibigan. Ang mga yan. Mga duwag lang yan. Kailangan mo lang gamitin ang mga mata mo. Titigan mo sila ng matalim. At magiging parang mga kuting na lang sila. Halika. Magtiwala ka sa sarili mong lakas. May kakayahan kang harapin ang mundo. Pahihiramin ka ni kuya ng superpower sa loob ng 2 araw. Humakbang ka pasulong. Sino ang nagsabing ang mga nasa liwanag lang, ang matatawag na bayani? Magsisimula na ang klase. Zhang Xiaohua. Peke yata yung bag mo eh. Pati yung tatak, peke rin. Tingnan nyo. Ang peke ng bag niya. Bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Bakit mo ako tinititigan? Tapos na ba kayo? Ibalik nyo sa akin ang bag ko. Ang mga birda sa bag na ito, tinahi ito ng lola ko para sa akin. Ito ang pinakamagandang disenyo sa buong mundo. Pinakamaganda sa mundo. Ang pangit kaya, mukhang basahan. Xiaohua. Ayos lang yan.
Bitawan mo ako. Estudyanteng si Zhang Xiaohua, kampiyon sa 200 metro. Kampiyon sa diving. Alam niyo ba kung bakit ko kayo pinatawag? Kayong mag-asawa, kailangang turuan ng maayos ang bata pag-uwi. Mukhang napakabata niyo pa. Siguro maaga niyo siyang naging anak. Guro, nagkakamali po kayo. Hindi po kami ang mga magulang ni Xiaohua. Ako po ang ate niya, at siya naman ang kuya niya. Tama po, kung ganoon, dapat niyo ring gampanan ang tungkulin niyo bilang kuya at ate. Bantayan niyo ng maigi ang mga kinikilos ni Xiaohua. May mga kaklase siyang nagsasabi na nagiging bayolente na raw siya nitong mga nakaraang araw. Nakakatakot daw ang mga tingin niya. Talaga po. Mukhang natutuwa pa kayo ah. Sinasabi ko sa inyo, hindi dahas ang solusyon sa mga problema. Ang ibig sabihin po ng guro, sa totoo lang, wala naman siyang ginagawang masamang aksyon o pananakit. Sadyang ang mga tingin lang niya ay may matinding dating. Opo, tama, wala naman siyang sinasaktan na iba. Pero, tama, kung wala naman siyang sinasaktan, hindi naman matatawag na dahas yun, di ba? Tama, ipinapakita lang niya ang kanyang paninindigan. Wala namang mali doon ah. Tama, pwede mong ipakita ang iyong paninindigan. Pero hindi mo naman dapat tinatakot ang ibang tao, di ba? Guro, ganito po kasi yan. Kapag matatag ang loob ng isang tao, ang kanyang tingin ay natural na, nagiging makapangyarihan. Isa itong paraan ng pagprotekta sa sarili. Parang ang bansa lang natin. Bakit tayo gumagawa ng bomba atomika? Hindi para manakop ng iba, kundi para ang mga bansang may masamang balak. Kapag binalak tayong lusubin, ay hindi na magtatangkang galawin tayo. Tama. Para matakot ang mga taong may masamang intensyon. Ang ginagawa ni Xiaohua ay para lang takutin ang mga taong hindi maganda ang hangarin. Walang problema doon. Ayos lang yun. Gaya niyo po, guro, napakatapang din ng inyong tingin. Ibig sabihin, matatag din ang inyong loob. Tama po, guro, pagpasok pa lang namin kanina, naramdaman na namin ang autoridad nyo. Nagmana po sa inyo si Xiaohua. Pwede na. Pasensya na po. Mali po ba ang ginawa ko? Wala kang mali, tama ang ginawa mo, ipinagmamalaki kita. Oo, proud din si ate sa iyo. Ikaw ba ang magulang ni Zhang Xiaohua? Kuya, sana talaga ay hindi na bumalik ang alaala mo. Bakit naman? Dahil kung ganoon, mananatili ka sa pamilya namin habang buhay, at magiging kuya kita forever. Pero teka, ayos lang din kahit hindi kita maging kuya. Ang bilis mo namang magbago ng isip, kanina lang gusto mo akong maging kuya, ngayon iba na naman ang sinasabi mo, pwede ka rin namang maging bayaw. Kuya, bili mo ako ng ice cream. Ang dami na nito, hindi pa ba sapat sa iyo? Gusto mo pa ng matamis? Mag-ingat ka, baka masira ang ngipin mo. E di kayong dalawa, bigyan nyo na lang ako ng kaunting candy, na hindi nakakasira ng ngipin. Ako na ang bibili. Ikaw ang magulang ni Zhang Xiaohua. Ako ang ate niya. Anong kailangan mo sa kanya? Syempre may kailangan ako. Tingnan mo itong anak ko, matalino naman siya dati. Pero tinakat siya ni Zhang Xiaohua. Kaya gabi-gabi na siyang binabangungot. Kagabi nga, naihi pa siya sa kama. Dapat niyo itong panagutan. Away, bata lang yan. Kailangan ba talagang ganyan kalaki ang reaksyon niyo? Anong hindi kailangan? At nakukuha mo pang tumawa. Bata pa lang pero ang sama na ng ugali. Halatang lalaking maldita. Bakit ganyan ka magsalita? Ganyan talaga ako magsalita. Bakit? May problema ba? Ikaw, huwag na kayong mag-away. Ano man yan, pag-usapan natin ng mahinahon. Ikaw ba ang tatay ni Xiaohua? Kuya niya ako, ha? Kuya pala, ha? Kumusta, kuya? Ang hitsura niyo, magkamukha talaga kayo. Parehong gwapo at maganda. Nay,
Hindi ba sabi nyo kahapon, tuturuan nyo ng leksyon si Zhang Xiaohua? Kapag matatanda ang nag-uusap, huwag sumasabat ang bata, mag-ingat ka, baka matikman mo ang kamay ko. Kuya ni Xiaohua. Pasensya na, kasalanan ko ang lahat, masyado lang akong naging padalos-dalos. Pag uwi natin, tiyak na tuturuan ko siya ng tamang asal. Bata lang kasi, hindi pa alam ang sinasabi. Pagdating talaga sa pagpapalaki ng bata, talagang mahabang pasensya ang kailangan. Tingnan nyo. Tayo. Mag-adan tayo sa social media, paska naman, para makapag-usap tayo tungkol sa pagpapalaki ng bata. Wala akong cellphone, ganito na lang, umupo tayo ngayon. At ayusin natin ang gulo ng harapan. Gulo. May gulo ba? Saan banda ang gulo? Ha, ang mga bata, mabilis lang magbati yan, di ba? Di ba? Isang tulog lang, limot na yan, Nay. Kahapon si Zhang Xiaohua, binuhat pa ako sa ere. Tingnan mo si Xiaohua. Ang liit-liit at ang payat, paano ka naman niya mabubuhat? Magsisinungaling ka na nga lang, yung kapanipaniwala naman. Kapag nagel-ikot ka pa, matitikman mo talaga ako pag uwi. Kuya ni Xiaohua. Xiaohua, punta kayo sa bahay ni tita para kumain. Nako, masarap magluto si tita. Huwag nyo kakalimutan, ha? Kayong dalawa lang. Tara na. Nay. Hindi nyo na ba ako mahal? Ang nanay mo. May iba nang pinapaboran. Kuya. Gumamit ka ba ng superpowers kanina? Ang bilis mong naayos. Wala. Anong superpower ang sinasabi mo? Bakit parang wala naman akong napansin? Gumamit ka kaya? Ang pagiging gwapo ay isa ring superpower? No. Ang pagiging gwapo ay isa ring superpower? No. Lao Luo. Sa tulong ng aming gamutan nitong mga nakaraang araw, mabuti na ang pakiramdam ko. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Gusto mo lang naman makuha sa akin. Ang tungkol sa sikretong formula, di ba? Pinapayuhan kita. Itigil mo na ang kahibangang ito. Kapag nakuha na namin ang formula, kahit sa aspetong pinansyal, o sa mga kagamitan, ano man ang gusto ninyo, ibibigay namin lahat. Ano ba ang dapat naming gawin? Para masiyahan kayo, huling beses ko na itong sasabihin sa iyo. Ang formulang ito ay para lamang sa mga anak at apo, o kaya naman sa manugang na lalaking maninirahan dito. Huwag nang umasa ang mga tagalabas. Kung ganoon, bakit po ninyo hindi ibinibigay kay Zhang Deswai? Ang apo na iyon, di ba apo ninyo rin siya? Magaling nga ang batang iyon. Pero hindi pa siya nakakapasa sa pagsubok ko. Kapag pumasa na siya, ibibigay ko rin iyon. Pagsubok. Sabi ninyo kanina, pwede rin ang manugang. Oo. Ang manugang ay itinuturing na ring kapamilya, kaya may karapatan siyang magmana ng aking formula. Sige po, Lolo, magpahinga muna kayo. Babalik na lang kami para bisitahin kayo. Dahil dyan, gusto ko tuloy subukan. Anong gagawin mo? Maninirahan ako sa pamilya Zhang, at magpapakasal kay Zhang Suqing. Ha? Sa napakagandang binibining Zhang. Sa totoo lang, noong unang beses kitang makita, ay agad na nahulog ang loob ko sa iyo. Ginoong Chen. Nagkakamali yata kayo. Paano ako magkakamali? Nakapagdesisyon na ako. Ako ay maninirahan sa pamilya Zhang. Para sa dot, sabihin mo lang ang presyo. Ito ay 10 milyon. Sobra-sobra na iyan, hindi na kailangan, bawiin mo na lang ito, may mahal na akong iba. Dati iyon. Ang taong mahal mo ngayon, ay pwede mong palitan ako na lang. Huwag kang mahiya. Kahit na simple at ordinaryo ka lang. Handa kitang tanggapin ng buong puso, kahit ganyan ka lang ka-simple. Halatang napakalakas ng kumpiyansa ninyo sa sarili. Pero seryoso, may mahal na talaga ako. At saka, mahal na mahal ko siya. Pwede mo bang sabihin kung sino siya? Ako ay makikipagkumpetensya sa kanya ng patas. Pangako. Gagamitin ko ang lahat ng kakayahan ko para makuha ka. Ginoong Chen, hindi ka naman siguro keber kung maki-join ako.
Xiao Zhang. Bakit ka nandito? Hindi ba't kambal tayo? Mayroon tayong telepathy. Ako. Nangangamoy na ang ulam hanggang sa bahay. Kaya heto, nandito ka nga pala talaga. Para kang aso kung makaamoy. Year of the Dragon ako, batch 2000. Anong meron ngayon? Ang bongga naman ng pakain ni Ginoong Chen. Ngayong araw na ito, dapat sana. Isang ordinaryong araw lang ito, pero magiging espesyal na ito mamaya. Bakit kamo? Dahil ngayong araw, ito na ang araw na, ipapahayag ko kay Su Qing ang aking pag-ibig, araw ng pagtatapat. Su Qing, hindi mo pa sinasabi sa akin, kung sino ba talaga ang gusto mo, sino ba talaga siya? Huwag na lang nating pag-usapan. Hindi ko pa nga alam kung type rin ba niya ako. Xiao Zhang, hindi ba't kambal kayo? Kayong dalawa. Dapat iisang tao lang ang gusto nyo, di ba? Iisang tao. Oo, imposible yan. Kayo po siguro si Ate May. Lagi kayong naikukwento ni Su Qing. Sinadya ko talagang pumunta rito para makilala kayong lahat. Kayo po ang lola. At ikaw naman ang bunso. Ang cute-cute mo naman. Ginoong Chen, pumunta ka na nga lang. Nag-abala ka pang magdala ng ganito karaming regalo. Malaking tulong po ang pagpapagamot nyo kay Lolo. Buong pamilya po kami ay nagpapasalamat sa inyo. Hindi po. Gawain ko po talaga ito. Dahil sa totoo lang, sadyang nahulog na ang loob ko. At mahal na mahal ko na si Su Qing. Akala ko ba habol mo, ang sikretong race 8 ni Lolo? Hindi. Kami ni Su Qing ngayon. Wala na kaming kinalaman sa usapang trabaho. Ah, ganoon ba? Marami kayang nanliligaw sa ate ko. Ang tsansa mong manalo ay malabo. Oh, heto na, sabay-sabay na silang dumating. Magsiuwi na lang kayo. Sino ka ba? Hindi mo na kailangang malaman kung sino ako. Makinig ka na lang sa sasabihin ko. At gawin mo ang lahat ng iuutos ko. At bakit ko naman gagawin yun? Dahil sa ngayon, patay na ako kay Su Qing. Gusto ko siyang pakasalan at maging manugang na tagabahay. Ngayon lang ako nakarinig ng isang lalaking gustong maging stay at home na manugang, na ganito ka-proud at kalakas ang loob. May dala akong pampasabog ngayong araw. Oh! Tingnan natin kung sino pa ang maglalakas loob na sumagot sa akin ng ganyan.